Bakit may kinahihiya? O ikakahiya? Hindi ka kinahiya nung nagpakilala sa iyo, di ba? Yung nag-invite sa church. Hindi siya nahiya. Dahil alam niya, yung gospel is about salvation. Because he knows the gospel will lead you to repentance. Because he knows the gospel will lead you to blessings eventually. Bakit daw hindi natin dapat ikahiya ang magandang balita? Sapagkat it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew and to the Gentile. No? Hindi natin dapat ikahiya sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang tao. So, ibig sabihin, when you share the gospel, salvation follows. Pero hindi natatapos doon, no? Kapag ang isang tao ay nakatanggap na ng kaligtasan, we should continue. Ang sabi ni Pablo, work out your own salvation. Hindi natatapos yun. Kasi alam natin, kapag ang Kristiyano ay mahina, anong mahina? Mahina spiritually. Para lang yan, boksingero na may hawak na gloves pero bugbog sarado. Hindi niya alam ang depensa, hindi niya alam ang opensa. So mahalaga po sa Kristiyano na alam niyo ang pang-opensa natin. Anong pang-opensa natin? The Word of God, the sword of the Spirit, no? In Ephesians chapter 6. Kaya kailangan ang Kristiyano malakas. At huwag tayong mahihiya. Bakit? Yung gospel na ito ang magbibigay ng kaligtasan sa kaklase mo, kaopisina mo, o kahit yung nakaaway mo noon. Malay mo, kahit nakaaway mo, tatawagin pala siya ng Panginoon, no? Naalala kong preaching ni Pastor Jan, di ba? Kaya sila nag-believe is because they were already appointed. Di ba? Doon sa verse na pinabasa ni Pastor Jan, they were appointed for eternal life to those who believe. Ibig sabihin, meron ng exact time na tatawagin ka ng Diyos, Jude. Tatawagin ka ng Diyos, Pia. Even though kasama mo ang mama mo at saka papa mo, but you, personally, ay tatawagin ka ng Diyos. No? Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Tatawagin ka niya once you hear the gospel. Ano naman ang magandang bunga ng magandang balita? Okay. From verse 17, ang sabi rito, sapagkat sa magandang balita ay ipinakikita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Through the gospel, nung nagkasala ang tao, na-broke yung relationship niya sa Diyos. Remember Adam and Eve, pinalaya sila sa Garden of Eden. Hindi na sila makabalik. Hindi na sila pwedeng lumapit sa tree of life. Okay? Kaya ang nangyari, because of sin, the relationship of God and man was broken. Through the gospel, itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. And because the gospel is about the Lord Jesus Christ, the same. There is no mediator between man and God except the Lord Jesus Christ. So through the Lord Jesus Christ, through the gospel, nagkaroon ng tinatawag na reconciliation. Na may tutuwid na yung relasyong nasira because of sin. But because of Jesus Christ, the second Adam, sin was, sinagot na ng Panginoon. He was crucified. He was crucified among sinners. At dahil sa kanyang sakripisyo, naging matuwid ang bawat isa sa atin sa harapan ng Diyos. 2 Corinthians 5:21 says, He who knew no sin, that is Jesus Christ, became sin for us, nagmistulang kasalanan, that we might become the righteousness of God. Napakahalaga po nito itong doctrine na ito.
The doctrine of imputed righteousness. Ano yon? When we face God face to face, no? Sa kanyang muling pagbabalik on Judgment Day, ang titingnan ng Panginoon na hindi tayo. Ang titingnan niya ay si Jesus Christ sa atin. Yung tinatawag parang suot-suot natin ang kanyang righteousness, the imputed righteousness. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa harap ng Diyos pagdating ng Judgment Day. Only the righteousness of the Lord Jesus Christ, which we receive through the gospel of God, through the gospel of Jesus Christ.